mo pala sirain ang mukha mo. Todo na natin. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano nangyayari sa mga matitigas ang ulo. Ito mangyayari sa inyo. Pag nagtagumpay ang hipag mong hilaw, malamang kalaboso ako. Oh, magkita lang yung mag-ina, kalaboso agad. Pag si Elisa kumanta na at kinanta si Rex na siya ang kidnapper, timbog siya. Oh, idamay ako. Pero huwag ka makampante. Gawit ka rin. Anong tingin mo, kami lang makukulong? Damay-damay na to. May naisip ako, kung ipaalam ko kaya sa kanila na kasama ako ni Elisa, siguradong tutulungan tayo ng mga yon sa paghanap kay Elisa. Ako magiging mata mo ngayon na wala ka na makita. Paa ko yun sa'yo. Salamat. Ayan, marunong ka na magsulat ng mga alpabeto at mga numero. Congratulations, Ding! Oh, bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Naisip ko lang kasi si Elisa eh. Sana kasama natin siya ngayon. Sigurado ako matutuwain kapag nakita niya marunong na ako magsulat. Nakakamiss siya, no? Tagal na natin hindi siya nakikita. May kita pa kaya siya ni Chang? Of course! Ano ba kayo? Malakas kaya kayo kay Lord. Every time you pray to Him, pinakikinggan niya yon. Tama ka, Tiffany. Ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong makikita pa rin natin sina Elisa. Basta, huwag lang tayong titigil sa pagdadasal. Alam niyo, imbis malungkot kayo, bakit hindi niyo paghandaan kung paano niyo sasalubungin si Elisa pag-uwi niya? Why don't we make a card for her? Sigurado ako matutuwa siya pag binigyan niyo siya ng pag-uwi niya. Sige, ako gagawa. Marunong naman ako magsulat eh. Hello, Kuya. Oh, napatawag ka. Uwi na kaya kayo ni Rex? Ang tagal niyo na kasing hindi umuwi. Nag-aalala na ako sa inyo, lalo pa ngayon. Nagtalo pa kayo. Kuya, paano naman si Elisa? Hindi ko pa rin siya nahahanap. Anong klase naman akong ina kung iiwanan ko na lang siya ng ganito? Hindi naman porket naalis ka dyan, ibig sabihin, hindi ka na nagmamalasakit sa anak mo. Hindi naman yan yung batayan para masabing isa kang mabuting ina eh. Tuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa kanya, di ba? Siguro oras na para magpahinga na muna kayo. Bibiro yung ginagawa niyo eh. Kailangan niyo naman magpahinga. Kuya, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung payo mo. Hindi ko sinabing ura-urata ka magdesisyon. Pero pag-isipan mo yung sinabi ko, Dolores. Para rin naman sa'yo yun. Sige. Okay, papunta Maynila dyan o, sakay na! O, Maynila, alis na! Nasasakay kita. O, Maynila, sakay! O, Maynila, sakay na! O, mga papunta Maynila dyan, sakay na! Dito ka na, Tipo. Maynila! Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Kasi alam mo, medyo delicate sa Manila eh. Baka ma-lost ka doon. Hindi naman sa tinatakot kita. Desidido na ho ako. Gagawin ko to para kay Elisa. Hindi po ako papatahimikin ng konsensya ko kung hindi ko siguradong kaligtasan ni Elisa. O sige, pero at least, alam mo ba yung number ng bahay? Or meron ka bang gustong tawagan sa kanila? Eto, gamitin mo phone ko para at least pagdating mo doon, meron ka na makakausap. Okay lang, Mamo. May number na ako ng nanay ni Elisa dati sa phone ko. Kaso nahulog ata nung tumatakbo kami. O kaya nawala nung pinagtutulungan ako nila Baldo. Ay naku, alam mo hindi naman kita mapipigil. At higit sa lahat, hindi ka naman papapigil. Pero ingatan mo lang yung sarili mo. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, alam mo naman kung saan ako hahanapin. Ha? Mag-iingat ka. Sige po, Mamo. Marami pong salamat. Sabi ko, alikaka. Sige na. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Sobrang bait niyo po. Maraming salamat, Mamo.
Mag-ingat ka, Mamo, ha? Ikaw din, ikaw mag-ingat. Sige na, maduduha na ako. Ito yung mascara ko. Pag-Diyos ko, ingat ka, ha? O, bilisan yung kumain, ha? Marami pa tayong gagawin ngayon. 30 minutos lang yung bibigay ko sa inyo para ubusin yan. Okay? Ikaw, Jam. Sabi ni Bossing, mag-scoba ka daw ng mga bote doon. Sige po. Jam, ito pagkain mo. Subuan na kita. Elisa, sige na, wag na. Okay lang ako. Sarili mo na lang yung isipin mo, ha? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Baka mamaya maabutan ka pa ni Kuya Baldo eh. Magalit pa yun sa'yo. Mawalan tayo ng oras. Hindi ka pa kumakain. Sige na, okay lang ako. Hoy! Ano yan? Nagkalat ka ba? Linisin mo yan, ha? Sorry po. Ako na lang po. Elisa. Ate Jam, huwag ka nang kumilos. Baka bubog ka pa. Ingat ka. Elisa, sobrang hirap. Simpleng bagay, hindi ko magawa. Okay lang yan, ate. Nandito ako para tulungan ka. Ngayon hindi ka pa sanay, hindi kita hayaan mag-isa. Puro kayo drama eh. Ang arte ninyo. Bilisan nyo nang kumain. Nandito ka pa pala. Akala ko umalis ka na eh. Ba, gusto mong gawin ko? Iwan kita dito. Hindi. Sa totoo nga, natutuwa ako. At hindi mo ako pinapabayaan. Talaga namang hindi kita pababayaan kahit nag-away tayo kagabi. Kaya pinili ko pa rin na dumito. Kumuha nga ako ng kwarto dun sa tapat mo eh. Para kahit paano bantayan kita. Talaga? Nahiya naman ako bigla. Ayos lang yun. Naintindihan ko naman na kagabi kailangan mo pag-isa. Kaya hindi ko na pinilit na matulog dito. Rex, maraming salamat ha. Ibig sabihin ba nito, maayos na tayo? Hindi mo na kailangan tanungin yun. Dahil kahit kailan hindi ako magagalit sa'yo. Maraming salamat, Rex. Napakabait mo. Paano? Hanapin na natin si Elisa ulit. Sige. Palaboy-laboy sa lansangan, kami walang matutuluyan. Ang buhat ay tila bumibigat pa. Makakaya ko ba lakad sa lansangan? Tila walang patutunguhan. Ang bukas ay may maihahatid pa. Basta't kasama ka. Tulak-tulak kariton, pataas sa riles. Pilit na nag-iipon, pambili ng diles. Daputin mo sa kahon, retaso na pambihis. Isang baldeng tubig, sabon, basahan na panglinis ng kotse. Punasan ng dungis na pinahid ng buhay sa pagkatao. Higpitan mo ang kapit. Wag na wag kang bibitaw, wag kang magagalit. Dahil pagmamahal lang ang dapat ginagamit. Palaboy-laboy sa lansangan, kami walang matutuluyan. Ang buhat ay tila bumibigat pa. Makakagaya ko ba lakad sa lansangan? Tila walang patutunguhan. Ang bukas ay may maihahatid pa. Basta't kasama ka.
Tuyo na po yung kamay nyo. Asa nga pala yung mga damit mo, Ate Jam? Para makapagpalit ka na. Nandun pa sa tinutulugan natin, Elisa eh. Elisa? Sorry ah. Saan po? Sorry kasi hindi kita agad hatid sa inyo. Kung hinatid kita agad, di sana hindi mangyayari ito. Di sana hindi ka mahihirapan. Okay lang yun, ate. Nakayaan ko lahat ng hirap. Basta para sa'yo. Napakabait mo sa akin kayo ni Kuya Pipo. Kumusta na kaya si Pipo? Okay pa kaya siya? Nga po. Dati ko po iniisip yun eh. Sana po, hinahanap ka rin po tayo kung nasan po siya. Ito na ho yung Barangay San Francisco? Itong na nga po. Tayo, salamat kuya. Ingat! Elisa, matutulungan na rin kitang makauwi. Dolores, kumain ka naman. Kanina ka pa hindi kumakain eh. Balik muna tayo sa tinutuluyan natin. Magpahinga ka muna. Rex, nakapag-desisyon na ako. Bumalik na tayo ng Maynila ngayong gabi. Biglaan naman yata. Hindi, naisip ko kasi parang ang dami mo ng perang nilabas sa paghahanap kay Elisa. Nahiya na talaga ako. Wala naman yun. Para naman kay Elisa eh. Pero hindi naman dapat ganon. Siyempre, meron kaming buhay ni Elisa. Tapos ikaw may mga kailangan kang asikasuhin bukod sa paghahanap kay Elisa. Yan naman yung pinapaliwanag ko sa'yo ng isang gabi. Buti na rin ikaw nakapag-isip. Pero huwag kang mag-alala, Dolores. Hindi naman tayo titigil sa paghahanap kay Elisa eh. Babalik-balik tayo dito. Kung gusto mo, every weekend dito tayo para hanapin si Elisa. Basta hindi tayo titigil. Salamat, ha? Kumain ka na. Tama ba itong napuntahan ko? Kay San Francisco. Parang walang tao. Ale, tatanong lang po. Alam niyo po yung nangyari dito? Bakit parang walang tao? Naku, nasunugan kami dito. Nagsilikas na nga kami lahat eh. Ganun ba? Paano kaya makikita ang mga yan? Bakit? Sino ba sadya mo? Ale, may kilala po kayong Dolores? Dolores Makabuhay? Opo. May bata po siyang anak na babae, si Elisa Guison. Oo, kakilala ko sila. Bakit mo sila hinahanap? Alam niyo po kung saan sila ngayon? Naku, hindi eh. Simula nung magkasunog dito, nagkahiwalay-hiwalay na kami. Wala na akong alam sa kanila eh. Ale, sino kayang pwede kong pagtanungan kung saan sila ngayon? Bakit di ka kaya magtanong sa istasyon ng pulis? Padaan ako doon. Halika, sumabay ka na sa akin. Sige, Ali, salamat po. Halika. Huwag ka pa rin masyadong kampante, Brad. Nawawala lang si Elisa, hindi pa patay. May posibilidad pa rin malaman ni Dolores ang sikreto natin kapag nakita nila ang batang yun. Sino mo nagsabi sa'yo hahaya ako mangyari yun? Pagdating namin ng Maynila, hihilahin ko na si Dolores papuntang Bicol. Sisiguraduhin ko hindi sila magkita mag-ina. O sige. Tama yan, Brad. May plak sa plano mo, pare. Sige. Rex! Ito nga pala yung tubig at pagkain. Kaya na? Tara. Bok, papatawag ko na lang siya pag kailangan, ha? Sige po. Magandang umaga ho. Tatanong lang ho kung alam niyo po kung saan nakatira si
Dolores Makabuhay. Nanay po siya ni Eliza Gison. Dolores, taga San Francisco yan eh. Bakit mo hinahanap? Hinahanap po kasi yung bahay niya. Baka sakaling alam niyo po kung saan. After nung sunog, wala na akong balita kay Dolores eh. Teka, bakit mo ba hinahanap? Makikibalita lang sana ako kung nakabalik na po si Eliza sa kanila. Eliza? Bata lang po siya eh. Malit na bata po. Sir, mawalang galang na ako, pero tama ba yung narinig ko? Yung pangalan na sinasabi mo, Eliza? Si Eliza Guison ba to? Opo. Alam niyo po kung saan nakatira yung pamilya niya? Pwede kong tawagan para malaman, pero unang-una, sino ka ba? Ako po si Pipo. Nakasama ko po si Eliza nung nawala siya. Paano mo ba nakasama si Eliza? At saan mo siya nakita? Sa Pampanga ho. Naglalakad lang po ako sa lugar namin. Tapos yun, nakita ko po siya. At yung kasama niyang si Jam. Nakikipaghilaan dun sa isang kano. Kaya yun po. Foreigner? Opo. Si Eliza, may kasamang foreigner? Opo. Niligtas ko po sila dun sa isang kano na yun. Masama po yung balak ng kano na yun. Malungkot ka na naman. Inisip mo ba si Eliza? Lex, naiisip ko lang na aalis ako sa lugar na to na hindi ko pa nakikita si Eliza. Pangako ko pa naman sa sarili ko na hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Kasi naman ako malungkot din eh. Siyempre gusto ko kasama natin si Eliza. Kaya lang, Dolores, kailangan natin tuloy ang buhay natin. Lex, hindi ko alam kung paano pa ako magsisimula. Kung makakayanan ko pa to na wala yung anak ko. Nireport mo ba ito sa mga polis? Mula sa paghanap mo kay Eliza sa Pampanga hanggang nakita mo siya sa kamay ng kanong yun. Natagalan po kami dun. Dahil naunahan po si na Eliza ng masama niyang boss mag-report sa mga polis. Nakasumbong lang po kami nung may lumapit po sa aming polis para imbestigahan yung aksidente po ni Jam. Daming tanong sa isip ko na paano kung mas napaaga ako nang punta sa ospital? Kung nakita ko siguro nun si Eliza. Yung mga pulis pa, nakita ba talaga nila sila Eliza? Si Eliza ba talaga yun? Dolores, alam mo lahat ang iisipin mo. Hindi ka matatahimik. Lagi mong tandaan lahat ng paghihirap natin. May pupuntahan yun. Sigurado ako makikita natin si Eliza balang araw. Sana nga, Rex. Sana sa mas madaling panahon. Hindi ko alam kung kakayanin ko to para susuko na ako. Ang sabi mo, binigay mo ang number ni Dolores sa mga polis para magkita sila ni Eliza sa ospital. Oh. Nagkita ba sila dun? Hindi ka na po. Kaso, kinailangan namin umalis ng ospital dahil nakita po ni Eliza yung kidnapper niya dun. Kidnapper? Opo. Sinong kidnapper? Sa naalala ko po, kasama po siya nung nanay niya sa Pampanga. Yun, magkakilala raw po sila eh. Alam mo ba yung pangalan niya? Mang Rex. Mang Rex ang pangalan ng kidnapper ni Eliza.
O, pagkatapos kita masahihin, ako naman masahihin mo, ha? Aba, kung hindi dahil sa akin, hindi uuwi si Dolores. Huwag ka mag-alala. Di lang masahe yung kapalit ng ginawa mo. Pagsha-shopping pa kita. Ay, wow, ang taray naman. O sige, mamaya wala akong gagawin. Baka naman pwede tayo. Teka, sandali lang. Masyado ka naman na-excite eh. Ka masyadong hot. Hintayin na muna natin na makaalis na Dolores at Rex papuntang Bicol bago kita pag-shopping. Ay, ang tagal naman nun. Oo nga, pero alam mo na, bago ako makampante, dapat siguradong di na magkikita yung mag-ina. Bang naitago na ni Rex si Dolores sa Bicol. Saka yung tipong di na talaga magkikita si Dolores at si Elisa. Ang tagal, ha? Oo nga. Pero mas maganda yung ganun, yung pinaghihirapan mo muna tsaka hinihintay kaysa naman dun sa ura-urada mong nakukuha, di ba? Eh, Bok. Nga pala, bakit mo ako hinata kanina? Ano bang sasabihin mo? May concern lang ako sa sinabi ni Pipo. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na si Rex nga ang kidnapper ni Elisa? Bakit? Tingin mo na nagsisinungaling yung tao? Hindi ko talaga alam. Pero pinaimbestiga ko na yung Rex na yan dati pa eh. Pinacheck ko pa nga sa mga kaibigan ko sa NBI. Ang lumitaw, malinis siya at wala siyang sangkot sa kasong to. Pero yung Rodney Santos, siya ang kidnapper. At lumalabas, wala siyang kasangkot. Maliban na lang yung tinutukoy ni Pipo ay isang tao lang. Pwede yun. Hindi pwede yun. Patay na si Rodney. Ako mismo nakakita ng katawan niya. Pare, posible din yung bangkay na nakita mo ay hindi niya katawan. Pwedeng pagala-gala pa rin yung Rodney na yan. Posible yun. Posible. Iniisip ako. Naalala mo yung tita ni Rodney? Si Rose. Yun nga. Meron ka ba number niya? Teka lang. Check ko ah. Oo, ito nga. Tawagan natin. Hello? Hello? Si Miss Rose Santos po ba to? Opo. Sino po ito? Si Pio Juan Roman Guevara to ng Manila Police Station 10. Naalala niyo pa ba ako? Ako yung nag-iimbestiga sa pamangkin niyo si Rodney Santos. Nagre-report kasi sa amin na hindi lang siya ang sangkot sa kasong to. Sino ang suspect natin na tinutukoy na nag-report sa inyo? Rex ho ang pangalan niya. Kamag-anak po namin siya. Nasaan na ba ho siya? Hindi pa ba siya nahuhuli? Hindi pa. Bakit? Kailangan pa namin siya hulihin? May kaso ba siya? Kasabwat ni Rodney si Rex sa kidnapping ni Elisa. Si Rex ang naghata kay Rodney para nakipin yung bata. Ano po? Laura, alam na namin kung bakit hindi nagkita si Dolores at si Elisa. Pinagtataguan niya yung kidnapper niya eh. Sinong kidnapper? Si Mang Rex po. Siya po yung kumidnap sa amin. Bukod na si Rex, alam na nila na siya ang kumidap kay Elisa. Ano? Roman, nandito ako sa banyo. Pinabantayan ako ni Rex sa labas. Takot ako. May bintana ba dyan, Dolores? Oo. Dumaan ka dun. Tumakas ka na dyan. Dolores, ba't parang tagal mo yata? Dolores! Dolores, buksan mo ang pinto!